mga lods, meron naman ako ginagawa dito. Yung isang rechargeable na electric fan, AC/DC po siya. Ito po ay Firefly. Ang sabi ng customer ay diretso na yung andar niya pag na-plug in sa kuryente, at pag sa baterya ay hindi nagcha-charge, so sa kuryente ginagamit. Ang gusto ng may-ari ay pagganahin sa battery. So nung i-check natin yung battery sira, at nag-check ako ng current ay wala, so pinadala ko yun sa customer para mabilhan. So babalik siya bukas. Ang issue dito, maliban doon sa sirang baterya, ang isang issue na kinocomplain ng customer ay dumidiretso na sa pag-andar pag na-plug in. So hindi naman sinabi na nagalaw na or napagawa na. At nung binuksan ko, tiningnan ko, itong wire, nilagay ko na ito para madali tayo sa akin na ito. Pero ito, yung kulay pula na papunta doon sa motor ng kanyang fan ay nakalagay sa gitna ng common o sa common ng switch. Ito po yung high at ito yung low. So nilinisan natin yung switch, okay na yan, parang bago na siya. At ganoon din dito yung AC/DC na switch. So ipakita ko sa inyo, yan o, baliktad lang. So AC/DC at saka high and low switch, tapos lamp. So yung sa lamp ay umiilaw. Ito, ang problema lang yung gusto ng customer na pagganahin yung low at high. So nung tiningnan natin ay nakadiretso na siya. So one speed na lang dahil ito ay common sa sentro ng ating switch, kasi double throw, double pull ang switch natin. Dito pag tinulak dito ang switch ay magiging high, at kung itulak dito sa posisyon na ito ay low. So ayan o, switch, nilinis ko na yan, yung dalawa. Ngayon nung i-check natin, i-analyze natin yung circuit kasi wala naman tayong diagram. Yung switch ng AC/DC, pag dito sa DC nakaposisyon, yung battery ito, yung battery terminal na positive ay ayan o, titingnan nyo mabuti dahil ituturo natin sa inyo ang kanyang posisyon. Ito yung kanyang circuit, ito ayan, tatakbo yan doon sa switch. So pag nakaposisyon dito, ayan, aandar po yung ating motor kasi papasok yung baterya. Itong common, meron yung fuse dyan, ito fuse, yan siya, meron fuse. So ibig sabihin yung fuse mula dito sa common ay tatawid dito papunta doon. So nakadirekta na siya, mapa kuryente man or battery ay nakadiretso na po yung switch, yung ating motor, kasi ito yung common, dadaan ng fuse papunta doon. Ngayon ito naman yung pinanggalingan ng sa AC na supply, ito yung sa battery. Kaya pala diniretso dito nung unang gumawa, kasi nga pag nilagay sa high, iikot yung motor natin. Ito, tingnan nyo mabuti, lagay natin sa high. Ayan, lagay natin sa DC kasi may baterya tayong temporary na nilagay, 3.7 volts lang yan. Ayan o, ayan, umikot na siya. Pag nilagay natin sa low dito, ayan o, diretso na siya, high at saka low. So wala nang high and low na speed kasi diretso na sa mula doon. Okay, so hindi na dumadaan sa switch. Ngayon ang gusto ng customer ay pagganahin yung switch, yung high and low. Okay, pause natin. Ito, tanggalin ko ito at dito ko ilagay, dito sa may jumper ko, kasi may butas dito. Ayan, may nakalagay na dito, may nakalagay na fan. Okay, kung tingnan nyo mabuti, close up natin para makita nyo, may nakalagay na level, ayan o, fan. Sana yun? Ayan o, fan. So ibig sabihin dito yon yung terminal ng fan. Ito siya, ito dito yan ilalagay. So ilipat natin siya dito, yan o, dito natin ilipat. Okay, pause muna natin. Okay, ito na siya, nalipat ko na siya dito, mula dito sa gitna, ito yung gitna, papunta yan dito sa fuse, papunta sa common ng AC/DC switch. Dito naman ito dito siya nakakonekta sa high. Okay, yung low ay dadaan sa diode. Ito, pag nakaposisyon dito, magiging low ang connection. Bakit siya babagal at hihina? Dahil ginamitan siya ng voltage drop na resistor. Ito, resistor na diode. So nakasiris po yung dalawa na diode. Ayan o, ayan yung papunta dito, dudugtong siya sa diode, tatawid dito papunta sa fan terminal. Okay, ayan siya o. Ngayon nung ikabit natin siya sa kanyang original na posisyon, lagay natin sa DC, ayan, lagay natin sa high, ayan, umikot yung motor. Pag nilagay natin sa low, ayan o, hindi umiikot. Okay, so ang step natin na ginawa dyan,
para malaman natin. Baterya lang po ang ginamit natin na 3.7 volts. Gagamit tayo ngayon ng ating DC meter sa ating tester. Ayan. So, i-check natin yung baterya. I-connect natin yung itim na test probe sa negative at yung positive ay dito sa motor. Okay, negative tayo. Check natin sa motor. Ayan. Walang voltahe. Dito tayo sa gitna. Ayan. Meron siyang 3.8. Okay. Ayan o. 3.8. Ilipat natin siya dito sa pinanggalingan ng diode kasi tumawid na nakaposisyon na dito sa low. Ayan. Meron dito 3.8. Tatawid siya ng diode. Ayan. Meron siyang 3.2 kasi voltage drop nga. Pang bawas ng voltahe. So dito sa may motor. Ayan. Oh, wala na siyang voltahe. 0-0 na. So, ibig sabihin, sira ito ang diode. Ngayon, titingnan natin. Gagamit tayo ng analog tester para makita natin na sira ang diode. Maipakita natin. Okay, gagamit tayo ng X1. Tapos, i-off natin. Lagay natin sa EC para hindi na makapasok yung battery. Ngayon, i-test natin itong diode. I-off natin itong switch. Lagay natin sa high or off. Naka-off sa gitna. Okay, center off. Ngayon, titingnan natin yung diode kung ito ay sira. Okay. Ayan. Ayun o. I-check natin yung diode. Dito. Forward X1. Ayan. Meron tayong 9 ohms na makikita. Ilipat natin dito. Okay, nakaseries ito. Ilipat natin dito. Ayan. Mahirap kasi. Sabi ko mahirap mag-vlog kasi walang tagahawak. Ayan. Dito ilagay natin. Ayan o. Wala. O, diba? Wala. Ayan o. Wala. Walang reading. Or napakataas ng reading. So, ang gagawin ko dyan, dahil yung voltahe mula dito, pag na-switch sa low, tatawid dito, mula dito sa fuse, dito, mula sa fuse, tawid, tatakbo doon sa sentro or sa common ng switch na naka-high position ngayon. So, ibig sabihin, meron siyang connection ito sa dito. Kaya ito ay aandar kung naka-DC. Naka-AC tayo ngayon at hindi naka-plug in. Ito yung kanyang plug, ayan o, hindi naka-plug in. So, walang current or kuryente or voltahe na magsusupply kaya hindi umandar yung motor natin. Ngayon, dito, dahil naka-high position, wala nang connection ito. Ngayon, pag natulak natin dito sa low position, dadaloy yung voltahe mula dito, tawid sa switch, at pupunta dito sa diode. So, hanggang dito lang siya. Hindi siya makatawid doon kahit tanggalin pa natin ang motor. Baka sabihin na kinakain ng motor, hindi. So, ito, i-jumper natin ito. Ayan. I-jumper natin. Walang tagahawak, ihinang natin para makita yung ating ginawa na ihinang natin. Ito. Ayan. Okay, nakunik na natin. I-switch natin yung battery. Ayan o. Switch natin yung battery. Ayan, para makita na umiikot yung ito, yung motor. I-on natin ngayon sa DC. Hindi pa umikot. I-switch natin ngayon sa high. Umikot na. I-switch natin sa low. Umikot na. Bumagal yung ikot. Ito ang high. Ayan o. Ito ang low. So, ibig sabihin, napagana na natin yung center off at saka low and high. Ngayon, gagamitan natin ng kuryente. Okay, saksak natin sa kuryente ito. At ilagay natin sa AC. Ayan o, naka-AC. Isaksak natin. Ayan o. Ayan. Ayan. Okay, na-plug in na natin. Ngayon, ilagay natin sa high. Ayan o. Diba? Lagay natin sa low. Ayan. So, may low and high. At saka merong off. Diba? So napagana na natin, nabalik na natin sa dati. At dito, yung pag-troubleshoot ko, ibinagi ko sa inyo na monitor natin, ibunutin muna natin. Tiningnan natin yung voltahe mula sa source patawid sa switch, papunta dito sa dalawang diode na nakaseries. So hanggang dito lang siya, hindi siya makatawid dito. Kaya ang ginawa natin, i-jumper ko siya. Hindi ko na tatanggalin yung diode. Okay? Hindi ko na yan tatanggalin. Diyan na lang siya. Basta dito sa paggawa ko, nagawa ko ng solusyon at meron namang high and low yung kanyang speed. So yan lang po. Sana magustuhan nyo ang video natin. At sana po ay maibahagi nyo rin sa iba. At kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe, subscribe na po. At papindot ng ating notification bell. Piliin po ninyo yung all para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Mukha yata hindi na tayo marunong gumawa ng video, ano? Kasi matagal tayo nakahinto. So bukas hintayin ko na lang, hindi ko pa ito isasarado. Dahil hintayin ko yung customer bukas pagdating na dala. Kung dala niya na yung baterya, kasi ito nilagay lang natin, ito ay 18650 lang na 3.7. Ang kanyang baterya dito ay malaki na 6 volt. At hintayin ko na lang siya, tapos ilipat ko lang ito doon sa baterya, itong connection ko. Or ito pala, meron na siyang socket.
Ayan o. Ayan, yung negative, yung positive. So, consider ang unit na solved. Sira yung battery. At dinirekta na yung unang gumawa. Hindi na dumaan sa high and low. So, ang nangyari ay pag na-plug in, na-switch sa AC or sa DC, aandar na ang motor, wala nang high, wala na siyang low, direkta na po siya. So, nabalik natin sa dati, kahit isang diode lang po yung ginamit natin dito, ito naman ay mag-aandar naman siya na walang tawag natin, na magkaroon naman siya ng control sa speed kung dadaan sa diode. At ang ating charger, nagta-charge naman po siya kasi sinukat na natin yan kanina, ipinakita ko sa customer na sira yung baterya at may voltahe naman dahil umaanda naman siya pag naka-plug in sa kuryente. Yun nga lang, hindi makapag-stack ng voltahe. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa walang sawang panunood at suporta sa lahat po ng mga nandito sa aking channel. Maraming salamat, God bless at mabuhay po. At sa mga baguhan dyan na bago pa lang sa aking channel, maraming salamat sa inyong pag-subscribe at asahan nyo na marami pa tayong ibabahagi sa iba or ibabahagi ng mga video. Parang sumasablay yata ako sa aking mga sinasabi. O paano po? Dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye.